Oy, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin na nakikinig po ngayon na may magandang gabi po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Martes, December 17, 2024. Oy, bakit dumidikit ang mga dilawan? Sabi nila ha, yung mga dilawan daw po dumidikit sa administrasyon ni PBBM. Bakit kaya? Positive ba to o negative? Actually, dalawang punto yan ka-coffee. In one way, positive. On the other way, mukhang magkakaroon ng gamitan. Not necessarily si Coco ha, not necessarily si Kiko Pangilinan ha. Kasi si Kiko Pangilinan ang nagtitrending ngayon. At binabati ko siya ng mga DDS, at binabati ko din siya ng ilang mga dilawan, mga kakampi nila. Kasi ano daw po ito trapo daw po itong si Pangilinan. Trapo daw, dumidikit ngayon sa administrasyon at iniiwan yung kanyang principals, yung kanyang mga boss sa Liberal Party. Kasi bakit nakikihalubilo sa Marcoses? Alam mo, yung kanyang pag-iisip medyo medyo may pagka pag-iisip ba yan? May pagka-selfish ng bagya sa mga dilawan ha, Kasi iniisip ng mga dilawan, huwag kayong magdikit dyan kay Marcos kasi kaaway natin yan. Yan lagi ang nasa isip nila eh. So sa oras na mayroong dilawan na didikit sa Marcos, sasabihin, mahahawa ka dyan, iiwanan mo yung mga dilawan, iiwanan mo yung kanilang partido, huwag kang dumikit dyan. Pero hindi dapat ganun eh. Kung nakikita mo na maganda yung ginagawa ng administrasyon, hindi suportahan ninyo. Huwag kayong mga DDS style, na kahit maganda yung ginagawa ng administrasyon, puro kayo batikos, kasi gusto nyo, kayo yung nakaupo dyan, wag ganun. Ay, hindi naman lahat ng dilawan ganyan ang mindset, no? May mga matitino din namang mga dilawan ka-coffee na sumusuporta din. Actually, sumusuporta na sa administrasyon na ito dahil ayaw nila kay Digong. At dahil sa ginagawa ni Digong sa administrasyon na ito at ang kampo ni Duterte, mas naiinis sila doon sa kampo ni Duterte. Kaya mas favorable sila dito sa administrasyon. Mga dilawan itong pinag-uusapan natin ka-coffee ha. So ngayon, alam niyo naman yung nangyari dyan sa event sa Malacanang ka-coffee. So nagtitrending po itong litrato na yan. Kung inyo makikita sa litrato, ayan si Kiko Pangilinan, nandiyan po si Sharon Cuneta, si First Lady Liza Reneta Marcos, at of course si PBBM. At kung inyo mapapansin, close sila dito sa groovy na yan. So yan yung kinakainit ng mga dilawan at ginagawa din ng mga DDS, sinasamantala nila yan. Sumagot si Pangilinan, nagpaliwanag siya, huwag niyo akong binabash. Showing up does not mean we have abandoned our principles. Ano kayang principles ang tinutukoy nila dyan? Tatakbo kasing senador yan, ka-coffee. Itong si Pangilinan. So actually, ang sinasabi din ng ilang mga loyalista, ng mga supporters ni PBBM, Sir, mag-ingat ka dyan. Kasi baka dumidikit lang sa'yo yan para makuha yung simpatya, makuha yung boto mula po sa mga loyalista. Dalawa yan, ka-coffee. Yan yung sinasabi natin dyan eh. Isa, pwedeng character development yan. Nakikita nila maganda yung ginagawa ng administrasyon. Totoo ha, sincero sila na pumapanig sa administrasyon or nakikiisa sa administrasyon at necessarily pumapanig. Diba? Pangalawa, posibleng ginagamit lang din itong administrasyon na to. Kaya yung ilang mga loyalista, syempre hindi mo rin sila masisisi. Ang iniisip, ingat-ingat ka dyan, sir. Kasi mamaya gamitin ka lang yan, di ba? Dahil may mga motibo yan sa 2025 senatorial election. So, ingat-ingat lang. And of course, alam naman ang kampo ni PBBM yan. Sige, basahin natin itong tugon ni Kiko Pangilinan. Showing up does not mean we have abandoned our principles. Nabash kasi siya dyan kaya linis siya ngayon. In a Facebook post on Tuesday, ngayong araw po yan, ngayon mismong araw yan, former Senator and now Senatorial candidate Kiko Pangilinan addressed the criticism following his and his wife's attendance at the Concerto sa Palasyo, a concert led by President Bongbong Marcos and First Lady Liza Marcos itong linggo ka-coffee. Nang isang araw pa yan ginawa yung concert na yan. In fact, maganda yung concert Maganda yung purpose ng concert. Hindi naman first time na ginawa yan Yung Concerto sa Palasyo. Actually, madalas na yan ka-coffee. Regularly ginagawa yan para bigyan ng pagkilala yung iba't ibang industries, iba't ibang sektor. Itong Sunday, para yan sa creative industry natin, sa local films ka-coffee. Pagsuporta sa mga manggagawa sa industriya ng pelikula. So, syempre, maraming mga artista dyan. In fact, maganda nga yung reviews Si Vice ganda, maganda yung comment, di ba? Na-appreciate nila yung efforts ng Malacanang para suportahan yung kanilang industriya, in general, yung creative industry. Na-appreciate nila yan. Syempre, mga bitter,
mga DDS, hindi nila gusto yan. Ang narrative nila dyan, nagwaldas na naman ng pera ang Malacanang. Yan lagi nasa isip nila. The concert, an initiative of the Office of the President and Radio Television Malacanang, or TVM, highlighted the significant role of the movie industry in the country's arts and culture. Maganda yung motibo. Actually, maganda yung programa. Itong konsyerto sa Palasyo. Series yan, ka-coffee. Iba't iba yan, nag-iiba-iba. Pero regularly ginagawa yan. I attended a concert in support of the local films in the local film industry upon the invitation of Malacanang and to accompany my wife, Sharon, considered by many as one of the pillars of the nation's film industry. Sabi po ni Pangilinan. May punto. Tama ka naman. We thank Malacanang. Uy! Nako! Diyan nagagalit ang mga dilaw. Bakit mo pinasalamatan ng Malacanang? Mga DDS, nagagalit yung mga DDS dyan, sir. Bakit nagtithank you ka sa Malacanang? Yan yung mga mindset na basura. Hindi dapat ganyan yung mindset nyo. Kung maganda yung ginagawa ng administrasyon, maganda yung ginagawa ng palasyo, i-appreciate nyo. Hindi porket hindi kayo nakaupo dyan, hindi porket ayaw nyo kay PBBM, yung magagandang programa, binabash ninyo. Hoping na mapapabagsak ninyo ang gobyerno. Huwag ganon. Kayo naman, oo. Yan yung kinakagalit ng mga dilawan. Hindi naman lahat, no? Ng ilang dilawan at ng mga DDS. Bakit ka nagpapasalamat sa Malacanang? Anong klaseng mindset yan? Hindi sa kinakampihan natin si Pangilinan, di ba? Pero na-appreciate niya yung ginawa ng Malacanang. Nag-thank you siya. We thank Malacanang for supporting the Philippine cinema, just as we support Malacanang's decision to ban Pogos and its position in defending our sovereignty against Chinese aggression, sabi ni Pangilinan. Anong masasabi nyo dyan? Hoy, kayo ha, hindi kayo nagkakasundo-sundo dyan. May punto si Pangilinan dyan. Ako ay agree sa sinasabi niya. Kahit na hindi sila magkaalyansa, kahit na hindi sila magkaalyado ni PBBM, nakikita niya maganda yung programa na to, maganda yung stance ng administrasyon, hindi purihin mo, i-appreciate mo. Hindi yung puro kayo negative, hindi puro kayo criticism ang gagawin nila sa gobyerno. Showing up to support and appreciate the initiatives of Malacanang that we ourselves support and advocate does not mean we have abandoned our principles, he also said. May pakambyo pa ito si Pangilinan eh. Hindi ko alam kung anong tinutukoy niyang principles. Hindi niya raw po iniwanan yung kanyang principles, mga prinsipyo sa buhay sa kabila ng kanyang pagdating dyan po sa konsyerto sa Palasyo. On the other hand, ito yung sinasabi natin kanina, baka user-friendly itong si Pangilinan. No, kayo humusga. Baka ginagamit ang administrasyon, ginagamit si PBBM para makapasok siya sa Magic 12. Yan ang mga pagtansya. Yan ang mga pagtingin ng ilang mga loyalista. Baka gagamitin lang si PBBM, gagamitin lang itong administrasyon na ito para makuha po ang suporta nila. And para manalo si Pangilinan. So, yan yung mga sinasabi ng mga netizens. Kung magbabasa kayo ng mga komento ka-coffee, medyo samot-sari po yung mga reaksyon ng mga netizens dyan. Ito, basahin natin ka-coffee. Yung ilan sa mga komento, actually, pwede nyo rin puntahan yan, no? At least nakikita natin kung paano ina-absorb, paano tinatanggap ng mga netizens o ng publiko in general, no? Itong mga ganitong sitwasyon. Sabi ng isang netizen, no, defensive yung dating ni Kiko. Correct. Nagets niya. May pahabol sa dulo, tinan mo. Yun ang hindi ko nagustuhan din sa last part niya eh. Showing up to support and appreciate the initiatives of Malacanang that we ourselves support and advocate does not mean we have abandoned our principles. Anong ibig sabihin niya dun sa principles? Gusto niya bang palabasin na walang prinsipyo kapag dumikit ka kay PBBM? Or naging parte siya ng administrasyon ni PBBM? Ganun ba yan? Diba? May hugot eh sa bandang dulo ng statement ni Kiko Pangilinan eh. Maganda yung sinabi niya sa first part. Pero sa bandang dulo, ano yung dating? Diba? Hindi daw ibig sabihin na iniwan na namin, inabandonan na namin yung aming prinsipyo. Anong ibig sabihin yan? Anong gusto mong iparating dyan? Na walang prinsipyo itong administrasyon na to? O na kapag naging kaalyado ka ng administrasyon ni PBBM, wala kang prinsipyo? Yun yung dating, ka-coffee. At nakapansin din ng mga netizens natin dyan. No, may pagka-defensive daw itong sagot ni Kiko Pangilinan.
Sabi pa lang isang netizen, no, I will never vote for them. But having pictures with them doesn't change their political views. It's just like Jesus didn't become a sinner just because he eats with them. Ayun, mga prinsipyo nila yan. On the other hand, sabi, that's genuine unity. O, pagkakaisa, which is maganda rin naman. Diba? Yan din naman ang ina-advocate ng ating presidente. Kahit dilaw ka, kahit pink ka, magtulong-tulong tayo. Pwede yan, ka-coffee. At gusto ng administrasyon yan. Yun nga lang, kailangan natin ma-check yung sincerity ng mga tao na gustong dumikit. Kasi maraming traidor sa politika eh. Gagamitin ka lang eh, mga user-friendly. Kaya dapat, actually, hindi na kailangan na-remind si PBBM dyan eh. Dahil alam na nila yan. Nadala na sila noong 2016 ka-coffee. Nadala na sila. Kaya, ano na ito kayo? Wiser ka-coffee. Wiser na itong core group ni PBBM dahil ginamit sila noong 2016 at naloko sila noong 2016. Using his wife Sharon again for this upcoming election is a very good idea. Sabi ni Rick Pilla. Oh. Simple explanation, kinakapatid ni Sharon si BBM. Inaanak ni McCoy. Sa kasal si Sharon at loyalist ang tatay niya na si Pablo Cuneta. Magkakasama talaga sila niyan. Nahalo lang si Kiko. Posible, bloodline ka-coffee, magkakapamilya, no? Or close relatives, blood relatives, etc. Ito pa. Himod ka na ngayon kay Bangag. Sabihin mo yan sa anak mo. Sabi ng isang netizens, Bangag daw si PBBM. Himod daw. Ba't nadamay niyo pa si PBBM? Sige, kayo bash ninyo. Bakit nadamay niyo pa si PBBM? Oh, sabi pala isang netizen, oh, saan sikat, doon lalapit, pero galit sa martial law. Sabi ng isang netizen. For the vote yon, ano bang principle ba? Usapan doon. Sabi ng isang netizen din, may sapaw na, gusto pang humirit. O anong prinsipyo, meron ba? Sabi ng isang netizen. Oh, apologist daw. Tama naman, he went for the film industry upon invitation of the office. Respect the office. If it was the person, that would be an entirely different matter. Regardless ka-coffee. Ako, kung sino nag-imbita, presidente man yan, office of the president, isa pa rin yan. So dapat panindigan ni Kiko Pangilinan yan. Huwag na siya maghihirit-hirit dyan na hindi niya inabandona yung kanyang principles. Diba? Sumusuporta siya. Maganda na yung statement niya dun eh. Na sinusuportahan niya yung local industry. The way na sinusuportahan ng Malacanang at pinopromote siya ng Malacanang. Huwag na siya kumambyo dyan. Kasi in the first place, hindi rin naman siya pinilit na umattend dyan. Diba? And sana, totoo, sana sincero yung kanyang pagpunta dyan. At sana din, maging parte na ito ng pagkakabuklod-buklod pa. Yung mga iba pang dilaw dyan na hindi pa namumulat, di ba? Magsama-sama na tayo. Di ba? Magkaisa na. Maganda naman niya kasi yan ang hangarin ng ating presidente. Pero hindi pa rin dapat mawawala yung pag-iingat. Kailangan doble ingat pa rin tayo dahil may mga taong umaaligid-aligid at gustong pabagsakin itong administrasyon na ito sa katauhan ng mga DDS. Dahil gusto nila sila yung humawak sa pwesto. Gusto nila sila yung pumosesyon. Kaya doble-doble ingat din tayo dyan, ka-coffee. O siya, sige, papalapit ng eleksyon, ka-coffee, ha? Ngayon po ay Disyembre, January, February, March, April, May. 5 months to go. Eh syempre next year, maingay-ingay na po yan. Mainit-init na nga yan. Ngayon nga lang yung mga political campaigns kaliwat kanan na sa mga bus, sa mga billboards, sa radyo, online, yan, sandamukal na ka-coffee, yung mga political advertisements dyan na ating makikita. Dahil malapit ng halalan. Careful! And dapat aware tayo ka-coffee kasi baka mabudol na naman tayo dyan. May mga masuportahan na naman tayo dyan na magpapabagsak o gugustuhin na ibagsak itong administrasyon na ito. Kaya doble-doble ingat tayo ka-coffee ngayong halalan. Kaya ilan na tayo ka-coffee na nakikita natin medyo okay ka-coffee, nangingibabaw and maganda rin yung score sa survey, no? So sabihin natin sa inyo yan once na na-assess na natin yung mga Magic 12 natin, no? O siya, sige, kayo po, anong masasabi niyo dyan sa ginawa ni Kiko Pangilinan? Coco Pimentel pala yun. Ni Kiko Pangilinan, sige, comment po ang inyong opinion. Kung may mga gusto po kayong sabihin, sincero ba siya dyan? O ginagamit niya lang yan para sa nalalapit na eleksyon? I-comment nyo dyan sa ating comment box, no? At yung mga nasa Facebook po, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. Ayan, at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated na rin sa ating mga bagong upload.
O siya, kayo magpapaalam muna sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee ha, nasaan man po kayong panig, lupalop ng daigdig. At maraming Christmas party na. Kaliwat kanan na ang Christmas party. Ingat-ingat ha, lalo sa mga kalalakihan dyan. Huwag muna mag-inom ha. Huwag muna mag-inom ka-coffee kung uuwi sa kanilang mga tahanan. At syempre, bago tayo magtapos, i-shoutout muna natin. Ito, solid ka-coffee daw ito. Nakasama po natin yung kanyang may bahay dyan sa Malacanang nung dumalo tayo dyan sa pasasalamat ng ating presidente kay Sir Oscar Jus Villar. Oy, Sir Oscar, happy viewing po sa inyo. Maligayang panonood po at thank you sa inyong walang sawang pagsuporta. O siya, sige. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Bye-bye.